Kahit simple lang ang handaan sa ating kaarawan, kumpletos rekados na, basta't nariyan ang ating mga mahal sa buhay para bumati sa atin sa araw ng ating kapanganakan. Pero papaano kung ang mismong may kaarawan nawawala? Sa bawat kumpas ng kanyang kamay, katumbas ng mga hindi niya masabing salita ng mga damdaming hirap siyang ipahayag. Yun nga lang, hindi lahat naiintindihan siya. Isang tawag ang aming natanggap tungkol sa isang batang kinakalinga sa barangay hall ng Barangay Turo, Bukawi, Bulacan. Siya si Jarish. Hinatid dito ng nung patrol ng NLEX na nakita nila na naglalakad. Ngayon tinanong nila kung mga pipe, wala silang masabi. Dinala dito sa barangay, tinanggap naman namin dito para nga dali namin sa DSWD. Katulad ng ibang mga kaso ng nawawala, desidido kaming hanapin ang kinaroroonan ng mga magulang ni Jarish. Ngunit kahit papaano, kinabahan kami sa tsansang maisakatuparan ito. Nung nalaman naming si Jarish, isa palang pipi at bingi. Medyo nagkakaintindihan lang kami sa pamamagitan ng sa sulat papel. Para ma-identify ko lang kung ano pangalan, kung taga saan. Kaso mo, negative yung ano niya, hindi niya alam kung saan siya galing o taga saan. May kapansanan man si Jarish, hindi naman daw ito naging sagabal para maging masayahing bata siya. Napansin nga lang daw nila na medyo may pagkamalamya ito. Parang naman siya malamlay. Kanila, pero masayahin. Bukod sa mga tiga-barangay hall, madalas ding kalaro ni Jarish si Ivan, anak ng isang barangay staff. Tumatakbo, nagtatakbuhan kami. Tapos? Yung takbo na ba, ng babae. Libangan din daw ni na Jarish at Ivan ang magsayaw. Tila ba dinadaan na lang ni Jarish sa inda ang lahat ng mga salitang hindi niya mabigkas, pati na ang mga damdaming hindi mapigilan kahit pa ng kanyang kapansanan. Hindi siya natutulog. Minsan doon. Tapos, minsan magtutulog ng TV. Mabuti na lang, marunong palang magsulat si Jarish. Sa pamamagitan nito, nalaman naming 12 anyos na siya at Jose ang pangalan ng kanyang ama. So yun, tinutukan namin hanggang sa tinignan namin sa list ng COMELEC lahat ng may apelyido na binigay nung bata. Nakarating kami ng Garay, lahat ng nakalista doon, negative. Actually talagang gusto namin makita niya yung magulang niya kasi siyempre sa amin, wala naman kayong magagawa sa kanya kundi yung arugain siya dito. Pero yung pag-aaruga ng isang magulang, siguro yun ang kailangan niyan. Hindi man ganun kasimple lutasin ang kaso ni Jarish, hindi kami nawala ng pag-asa. Sinimulan naming isa-isahin ang mga panawagan na idinulog sa amin. Hanggang agawin ang aming atensyon ng isang panawagan. Ang nawawalang bata kasing nasa larawan, Joe Jarish Marshall, ang buong pangalan. Samantalang Joel Marshall naman ang pangalan ng nagpadala ng panawagan at tiga Bagong Silang, Caloocan sila nakatira. Ang sagot sa pagkatao ng batang nasa barangay hall ng Bukawi, Bulacan, tila nasa amin ng mga kamay. Mula GMA Network, agad kaming tumulak papuntang Caloocan City. Pagdating ng Bagong Silang, nagtanong-tanong kami. Nang araw po, sir, magtatanong lang po kung saan po yung phase 8A. Opo. Dito po yan, ma'am, sa pagluko nito, Bogart Court. Ay, araw po. Sir Joel po. Wala po nagbasay. Ano po, bali kayo po yung mother. Ano po pangalan niyo, ate? Marnaline.
Pangalawa sa 3 anak nila, Mernalyn, si Jarish. At 2 buwan na raw silang hindi pinapatulog sa pagkawala nito. Linggo ng hapon naglalaro lang yun doon sa bahay namin. Sa labas. Kasi yun, yung hindi na namin nakita, hindi na siya umuwi. Kasi hinanap na namin magdamag. Upang maunawaan ng anak, sinamantala ni Mernalyn na matuto ng sign language nung minsang nagtrabaho ito sa eskwelahan ni Jarish bilang helper. Ang tanging hangad pa rin daw nila para sa kanilang anak, makapagtapos ito. Sa katunayan, grade 2 sa SPED o Special Education si Jarish. Kaya naman ang hihinayang si Mernalyn na napahinto sa pag-aaral ang kanyang anak. Siyempre gusto ko yung makatapos ng pag-aral yun talaga. Paano lumaki siya ng hindi mangmang. Hindi siya lumaki siya hindi lang api-apihin kasi ganyan na nga, sulap ang pinag-aralan. Lumilipad daw lagi ang isipan ni Mernalyn mula nung nawala si Jarish. Pero tinitibayan na lamang daw niya ang kanyang kalooban. Iniisip ko na lang na sana may nakaano sa kanya ng mabait na tao na pinatuloy, binihisan, pinakain. Ang kwento naman ni Joel, may pagkamahinhin daw si Jarish. Habang lumalaki siya, hindi lumalabas na po yung mga pagsasayaw niya, ganyan. Wala na rin. Tinanggap na rin namin na gano'n talaga siya. At hindi lang pala si Jarish ang laging iniintindi ng mag-asawa. Nag-aalala rin sila sa panganay nilang anak na si Jonah. Nadiskubre nilang merong cerebral palsy. Panganay mo namin may kapansanan din, tapos na ulit to sa pangalawa ulit. Tinanggap ko na rin talagang ganun talagang kapalaran nila. Naikwento rin ni Mernalyn na malapit na pala ang 12 kaarawan ni Jarish. Kaya naman ang hiling nila, huwag naman sanang dumating ang okasyong ito nang wala si Jarish sa kanilang piling. Hindi pa niya kasi naranasan na maghanda kasi sabi niya pag nag-birthday siya gusto niya yung may cake, may mga lobo, gano'n. Hindi man daw maririnig ni Jarish ang kanilang panawagan. Umaasa silang mapapanood sila nito. Uwi ka na. Ganon, uwi ka na sa bahay. Ang mama at saka papa. Kasi alam ka na mama. Kinabukasan, binalikan namin si Jarish sa Barangay Turo sa Bulacan. Dito na minarapat ni Jarish na magpaalam sa mga taong pansamantala niyang naging pamilya. Habang nasa biyahe, may isinisenya si Jarish. Tila may nais sabihin. Hindi man kami eksperto sa sign language. Pakiwari namin, nasisiyahan siya sa kanyang pag-uwi. Nung mga oras namang yon, nasa labas ng kanilang bahay sina Mernalyn, Jonah at Lola Lolita, ang lola ni Jarish. Lingid sa kanilang kaalaman, isang munting sorpresa ang niluluto namin sa bahay ni Lola Lolita. Siyempre, ako kasi ba't may lobo? Habang nag-aayos sila Mernalyn, dumating na ang panauhing pandangal sa pagdiriwang. Gusto mo yan? Saka yun, Ito, Birthday mo. Si Jarish tila hindi masaya sa kanyang nakita.
Nagtatampo yan sa kasi maraming hinihiling. Siyempre, hindi ko naman kayang ibigay. Siya. Maya-maya lang, dumating na rin ang ama ni Jarish na si Joel. Sorry ka. Tinanong din namin si Joel kung bakit tila nagtatampo ang kanyang anak. Minsan nung naano ko rin siya, pinalo ko siya, pero hindi naman ewan ko lang, dahil siguro sa mga kasama rin. Ito naman yung kasama na. Mula sa matinding pag-aalala, gumaan na ang loob ng pamilya Marcial. Natupad na kasi ang kanilang hiling na makapiling si Jarish sa kanyang kaarawan. Masaya. Saka, tulog na kaming maayos kasi dito na siya. Gusto ko ibalik sa school eh. Oras na para ipagdiwang ni Jarish ang kanyang 12 kaarawan. Minsan, may mga bagay na hindi kailangan ng salita para maipahayag kung gaano tayo kaligaya. Dahil ang pinakamatinding mga damdamin kagaya ng pagmamahal, hindi kailangang marinig, hindi kailangang masambit para lamang maipadama.